Darwin Gitgano usa ka Catholic faith defender sa Roman Catholic Church, usa ka inilang pari sa Kabisayan ug Mindanao na ilad sayawa mga kaigsuonan ug kahigalaan. Sabi niya, si Father Darwin daw nailad sayawa. Alam niyo ba ano sa Tagalog yung nailad sayawa? Naloko daw ng demonyo. Narito na po yung video na aking iriribat, no? Ayon po rito sa kanyang video, pakinggan po natin yung kanyang video. Darwin Gitgano usa ka Catholic faith defender sa Roman Catholic Church, usa ka inilang pari sa Kabisayan ug Mindanao na ilad sayawa mga kaigsuonan ug kahigalaan. Sabi niya, si Father Darwin daw nailad sayawa. Alam niyo ba ano sa Tagalog yung nailad sayawa? Naloko daw ng demonyo. Pakinggan natin. Ano ba ang ibig niya sabihin na si Father Darwin daw ay naloko daw ng demonyo? Ito, pakinggan natin. Paminawa ninyo ang video ug tawa ang video ug paminawa kung unsay gisulti siyawa nga nakapailad ni Darwin. Sabi niya, panoorin natin ang video, pakinggan natin kung paanong paraan na naloko na denggoy ng demonyo ang si Father Darwin. Teka lang, confirm ko lang po muna. Kung wala ba kayo naririnig sa background ko? Sabi niya, no bro, nawala tingog ni mo. Talaga? Lagyan ko kasi ng ng noise gate eh. Pero sige, tanggalin ko na lang yung noise gate. Yan. Para ano tayo? Kasi sa background ko kasi si Divine kasi nag-ano ng cellphone. Naririnig niyo ba yung yung cellphone ni Divine? Yan. Naririnig niyo ba ang background? Sa akin okay lang bro, actually malakas nga eh. Okay naman ang boses, sabi ni Ramo Senaj Onajic. Meron naman. Sabi ni Juan Galaran de Jesus. Ikaw lang ang naririnig bro, sabi ni Jelmar Macarandan. Okay, so ating ituloy po yung naturang video kung saan niloko daw, dinenggoy daw si Father Darwin ng demonyo. Sabi nitong si Edwin Canonigo. Baka kasi siya yung nadenggoy kaya walang alam sa Biblia. No? Sa hapon na ito, patutunayan po natin na si Edwin Canonigo, siya po ang walang alam sa Biblia. Tingnan natin. Ay nasya ang puaan ng inyong giingon na inahan. Grabe na ka-power. Siya ay makapil dinamot. Nadungog din nyo? Klaro ra? Ningon siya nga, Darwin, ayaw siya paampua anang inyong giingon nga inahan. Sabi ni Edwin Canonigo na denggoy daw si Father Darwin ng demonyo doon. During exorcism kasi meron siyang exercise ito isang bata na na-trauma, no? Na-trauma ang isang bata dahil mukha yatang broken family ang reason nito broken family. Yung tatay niya, yung nanay niya naghiwalay. Wait lang ha. Nagbabangayan kasi si Michael tsaka si Divine, no? Kaya pinabehave ko na lang muna. Okay. Ang sabi doon during si Father Darwin noon sa video na yon is nagkakandak siya ng exorcism sa isang bata
na na-traumatize kasi broken family. Iniwan ng nanay, iniwan ng tatay. Nag-aalaga sa kanya, yun na lang kanyang lola. At pakiramdam niya, hindi siya mahal ng nanay at tatay niya, kaya siya iniwan sa kanyang lola. Yun ang pakiramdam niya. So, yung hatred niya nandun. Yung trauma, yung hatred, yung depression nandoon. Kaya naging biktima to ng demonic obsession noong una, pero matagal kasing napansin, napabayaan, kaya nauwi sa demonic oppression hanggang napunta sa demonic possession. At yun ang nangyari nung in-exorcism ni Father Darwin. Sabi, huwag mo siyang turuan, Darwin, na magdasal sa inyong tinatawag na ina. Sabi niya na dengoy daw tayo ng demonyo doon. Ano kaya ang reason? Wait lang ha. Okay. So ano kaya ang reason bakit daw na dengoy ng demonyo sa Father Darwin? Pakinggan natin ang kanyang video. Ito sinasabi. Kay siya ray makatorture na mo. Sabi niya, yung sinasabi daw ng demonyo na siya daw ay natutorture ng presence si Mama Mary, yun daw ay mali. Pagka-dengoy daw, kasi nungalingan daw ng demonyo yun. Ano kaya reason? Siya ray makapahawa na mo. Tanong, totoo ba yon na ang demonyo during exorcism natutorture sa presence ni Mama Mary? Yes, totoo yun. Totoo yun. Hindi ako pwede maglabas ng video dokumentaryo sa inyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ng aming bishop na maglabas kami ng video about actual exorcism. Kung saan habang kinakanta pa ang Salve Regina, nakaganon ng mga poses, nakatakip sa kanilang tenga at sobrang sakit. Sabi, itigil nyo yan, itigil nyo yan. Hindi acting yun, ha? Hindi acting yun. Kasi during exorcism, ang mga demonyo was binded to say the truth. Baka hindi alam ni Edwin Canonico. Ang demonyo was binded to speak the truth during exorcism. Tuloy natin. Totoo ba sinasabi ng demonyo doon? Ako ang magsasabi mismo. Biblically, theologically, basta under sila, basta binded sila ng exorcism, they will speak the truth. Ha? Basta binded sila. Tunyan nyo, ha? Babasahin ko muna ang sinasabi ng Biblia. Okay. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Ating unahin yung sa Marcos. Anong talata yung double check ko lang, ha? 5 yata yun eh. Tingnan natin sa 5, 1 hanggang 9. Double check ko lang, Marcos 5, 1 hanggang 9. Pakinggan ninyo na sinasabi rito. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. So dito, sinalubong si Kristo ng isang confirmed na demonic possessed. Tuloy. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagaman madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Ngayon, ito, haharap ngayon ang dyablo kay Jesus. Haharapin niya. Sa pagkakataong ito ba, magsasalita ba ng totoo ang dyablo o magsisinungaling? Kung nanonood si Edwin Canonigo ngayon, iparating nyo ito kay Edwin Canonigo,
kung nanonood si Edwin Canonigo ngayon, sa pagkakataong ito ba, pag hinarap ba ng dyablo si Jesus, siya ba'y magsasalita ng totoo, theologically correct and biblically correct, o magsisinungaling siya? Oh, sana nanonood si Edwin Canonigo, kahit replay lang, ano? Edwin Canonigo, kung mayroon ka talagang alam sa Biblia, nang humarap ang demonic possessed na ito sa harapan ni Jesus, siya ba'y magsasabi ng totoo o mandidenggoy? Alamin natin ang nangyari. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos." Tanong, ito ba'y kasinungalingan o pagsabi ng totoo? Ha? Edwin Canonigo, sana nanonood ka ngayon. At ipapakita ko sa iyo na ikaw ang walang alam sa Bible. Pinapakita ko sa inyo ang kanyang kawalang alam sa Biblia. Nang sumigaw ng malakas ang demonic possessed, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling siya? Dahil ba siya ang ama ng kasinungalingan, nagsisinungaling siya sa parteng ito? Binded siya sa Ministry of Exorcism. Sa panahon ito, hindi pa siya pinangalan ng exorcism. Ang ritual na ginagamit dito ay wala pang pangalang exorcism, pero ginagamit na ang ritual mismo. Tingnan ninyo. Siya ba nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling? Anong palagay mo sa akin? Anong pakay mo sa akin? Sabi niya. Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. O yun. Yung sinabi niya, ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Yun ba'y pagsabi ng totoo o nagsisinungaling siya? Ayan. Ipaabot nyo ito kay Edwin Canonigo. Edwin Canonigo, hinahamon kita. Kung nanonood ka man ngayon, hinahamon kita. Totoo ba ang sinabi ng demonyo rito na ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan? Totoo ba ito? O nasisinungaling siya kasi totoo gusto niyang pahirapan siya? Tuloy natin. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ito. Ano ang pangalan mo? Okay. So, nang tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Ang dyablo ba rito magsisinungaling o magsasabi ng totoo? Sabi niya kasi, ang pangalan niya ay Batalyon. Sapagkat marami sila. Tanong, totoo ba ang sinasabi ng demonyo na siya ay, ay batalyon? Na siya ay marami? Ano sa English yan? Ating basahin sa English yung verse 9. Anong sabi dito? Ang kanyang pangalan, he answered, my name is Legion, for we are many. Tanong, totoo ba ang sinasabi ng demonyo rito na siya ay legion? Dahil marami sila o kasinungalingan na naman? Yan nyo pinapakilala ko sa inyo na itong si Edwin Canonigo, tira ng tira, wala namang alam sa Biblia. Bakit pa kasi nagpapapansin? Ngayon, kung papansinin siya, lalaban kaya ito ng talakayan.
o kaya magtatago lang sa salawal ng nanay niya. Edwin Canonigo, paghahamunin ba kita ng isang talakayan na ang topic, may pagkakataon bang nagsasabi ng totoo ang demonyo? Ikaw ba, Edwin Canonigo, ay lalaban o magtatago ka na lang sa salawal ng nanay mo? Ha? O di kaya salawal ng asawa mo? Kung lalaban ka. Ano? Edwin Canonigo. Isa pang talatang patunay na wala ngang alam sa Biblia itong si Edwin Canonigo. Ito sinasabi sa Lucas 4:40 hanggang 41. Ang sabi rito, ating Tagalogin, no? Kasi nasa English yung ano ko. Tagalogin natin anong sinasabi rito. Iniril 4:40 sabi ganito. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit. Ano man ang karamdaman ng mga ito, ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." O eto, tanong, nanonood ba si Edwin Canonigo ngayon? O nagbibingi-bingihan na? Kasi naipapakita ko sa karamihan ngayon na si Edwin Canonigong tumitira kay Father Darwin ay walang alam sa Biblia. Oh, Edwin Canonigo, ikaw yata ang dapat gumising. Ha? Edwin Canonigo, mukhang ikaw yata ang nararapat pagsabihan na gumising ka na. Totoo ba ang sinasabi ng demonyo rito? Ikaw ang anak ng Diyos. Totoo ba yon? Pakinggan natin kung kino-confirm ba ni Kristo totoo ang sinasabi nila. Sabi ni Kristo, ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Tanong, kinonfirm ba ni Kristo ang totoong sinasabi ng mga demonyo rito? Theologically correct ba ito, Edwin Canonigo? O theologically error? Biblically correct ba ito, Edwin Canonigo? O biblically wrong? Ano? Edwin Canonigo, ipakita mo naman yung tapang mo. Ano? Ano pa? Meron pa ba isang talata na ang diablo during exorcism nasasabi ng totoo? Eto, Gawa 16:16. Ano sabi rito? Ano ninyo? Isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Tanong, Edwin Canonigo, totoo bang sinasabi ng diablo rito? O panloloko? Ano, Edwin Canonigo, nanonood ka ba ngayon? Sana nanonood ka. Sana nanonood ka para makita mong wala kang alam sa Biblia. Ipinapakita ko sa buong mundo nakakaunawa ng wikang Tagalog. Tagalog lang. Kasi hindi naman Inglesero itong si Edwin Canonigo eh. Sa lahat ng mga tao sa mundo, mga Tagalog lang.
Totoo ba ang sinasabi dito ng demonyo, Edwin Canonigo, na sina Pablo ay lingkod ng kataas-taasang Diyos o isa itong panloloko? Ano pang sinabi ng dito ng demonyo? Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Tanong, totoo ba? Totoo ba ito, Edwin Canonigo, o isa na namang panloloko gaya ng sinasabi mo? Tanong, Edwin Canonigo. Gusto kong iparating talaga sa kanya. Tulungan nyo ko iparating sa kanya ang videong ito. I-share nyo sa kanya. Edwin Canonigo, yung sinabi ng Diablo rito na sina Apostol Pablo at Lucas ay lingkod ng kataas-taasang Diyos at ipinapahayag nila kung paano maligtas ang mga tao sa kanilang paligid. Ito ba, Edwin Canonigo, ay pagsasabi ng totoo o isa lamang kasinungalingan dahil siya ay ama ng kasinungalingan? Ha, Edwin Canonigo? So, pakita sa inyo, no? So, ano nangyari? Ito ba ay during exorcism? Yes. Tingnan nyo sa 18. Marami ng araw na ginagawa niya yon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata. Oh, anong ginawa ni Pablo nang hinarap niya ang bata? Sabi niya, at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo. He is using the imperative authority, imperative prayer. Iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din lumabas ang Espiritu. Ang tanong, totoo ba ang sinasabi ng Espiritong ito bago siya palabasin ni Apostol Pablo sa katawan ng batang babae na ito? O isa na namang kasinungalingan? O baka si Edwin Canonigo lang talaga ang biblically walang alam? O si Edwin Canonigo lang talaga ang theologically walang alam? Paano ngayon yan, Edwin Canonigo? Gusto ko, ang sarap ulitin ang pangalan mo para makita ng lahat na ang taong mangangaral na ang pangalan Edwin Canonigo ay isang bulaang tagapangaral. Ang sarap balik-balikan. Ipakita sa karamihan na si Edwin Canonigo ay isang bulaang tagapangaral. Gusto mo lang ba kumita ng malaki kaya mo tinitira si Father Darwin? Ha? Gusto mo ba tumaas yung ano mo kaya mo tinitira si Father Darwin? Desperado ka na yata, Edwin Canonigo. Oh, ating ituloy ang kanyang video. Patunayan ko sa inyo walang alam sa Biblia talaga ang taong ito. Nakaroon theologically, biblically correct ba na? Yes. Kaya kung wa si Maria, wa si Kristo. Oh, ngayon, tanong, theologically correct ba at biblically correct ba na kung wala si Mama Mary ay wala si Jesus? Ang sagot ay yes. Theologically correct, biblically correct. Bakit? Tingnan ninyo. Sabi sa Isaiah 7:14. Yan, no, ating gamitan ng ano na to, ng biblical passages, no? Sabi sa Isaiah 7:14 ganito. Ganito ang sinasabi, no? Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ibig sabihin, Old Testament pa lang meron ng propesiya na merong manganganak na birhen, merong magbubuntis na birhen. Ngayon,
Bakit kailangan pang ibuntis ng isang berhen ang anak ng Diyos? Pwede naman siyang lumabas kung gugustuhin lang niya. Gaya ba nung mga anghel? Tandaan niyo yung before sunugin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, yung mga anghel nagpakita kay Lot sa anyo ng mga tao. Kaya yung mga taga Sodoma at Gomora, nang makita ang bisita ni Lot, ay talagang umigting sila na maharap yung mga bisita para kanilang ma-sexual intercourse, para kanilang masipingan. Sabi nga ni Lot, wag lang itong bisita ko. Meron akong mga anak dalaga, 2 sila. Pili yun na lang yung yung inyong galawin. Wag lang yung bisita ko. Oh, sabi ng mga taga Sodoma at Gomora, wag kang makialam, dayo ka lang dito. Kami ang masusunod. Ilabas mo yung bisita mo at sisipingan namin yung mga yan. Oh. Kung mga anghel nga ng Diyos kayang gawin yon, si Jesus kaya sa tingin hindi niya kayang gawin yon? Ha? Kung ang mga anghel kayang magpakita bilang tao, si Jesus pa kaya hindi kayang gawin yon? Siyempre kaya niya eh. No? Pero ang tanong, ginawa ba niya? Theologically correct ba na kung wala si Mama Mary, wala si Jesus Christ? Yes! Bakit? Nagkaroon ba ng katawang tao Jesus Christ kung wala si Mama Mary? Isip-isip nga, kanonigo. Kaya nga may propesiya eh, na manganganak, magbubuntis ang isang berhen. Kasi inilaan na, inihanda na, tapos sasabihin mo na yan ay but-but. But-but daw. But-butin ko yung mukha mo eh. Anong but-but mo nagsasabi mo? Totoo naman talaga. Kung wala si Mama Mary, wala si Jesus Christ. Bakit? Kailan ba natanggap ni Jesus Christ ang pangalang Jesus? Di ba nung pinanganak siya? Hay, Edwin Canonigo? Hindi mo ba alam, Edwin Canonigo, sleepers? Oh, hindi mo ba alam, Edwin Canonigo, natanggap lang ni Jesus ang pangalang Jesus nung siya ay nagkatawang tao? Ano ba ang pangalan niya bago siya ipinanganak? Ang pangalan niya ay ang Verbo ng Diyos. Saan ko ba nabasa yun? Tingnan ko nga sa sa Revelation chapter 19 verse 13, kung hindi ako nagkakamali, O eto, sabi ganito, 19:13 ng Revelation, at siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Tamo? Sino ba yung Verbo ng Diyos na yan? Yan yung Verbo na nagkatawang tao. Sino yan? Oh. Ang pangalan niya Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. Emmanuel. Kailan natanggap ni Kristo ang pangalang Jesus? Hindi mo nagkatawang tao siya. Yun nga ang utos doon kay kay Saint Joseph eh. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Huwag mo sabihin sa akin, Edwin Canonigo, hindi mo naman ulit alam yan. Ha? Huwag mong sabihin sa akin, Edwin Canonigo, hindi mo na naman ulit alam ang bagay na yan. At mukha yatang nabilaukan ka. O, tuloy natin ang kanyang video. Pakita ko sa inyo na walang alam talaga sa Biblia ang taong ito. Tuloy. Matud pa ni Darwin Gitgano, usa ka inilang pari sa Kabisayan ug Mindanao sa simbahang Katoliko, nga ang demonyo daw is theologically and biblically correct. O ngayon, sinabi ba ni Father Darwin na sa lahat na pagkakataon ang demonyo ay theologically and biblically correct? So,
walang sinabi si Brother Darwin sa lahat ng pagkakataon ng demonyo ay theologically and biblically correct. Kasi tinutukoy ni Father Darwin doon, it is during exorcism. It is during exorcism. And biblically, during exorcism, ang mga demonyo talaga nagsasabi ng totoo. Ha? During exorcism, ang demonyo ay nagsasabi ng totoo. Alam nila na kapag makuha ang kanilang pangalan ay napakadali na sa isang exorcist na sila ay palayasin. Pero bakit nila sinasabi pangalan pa rin? Dahil they are bound to speak the truth under exorcism. Yan ang isang bagay na wala sa simbahan nyo. Ha? Ano, sabadista ka ba? Marami ng SDA na sabadista na lumapit sa ministry ng exorcism namin. Ang dami na. Ba't hindi nyo inaasikaso? Ang dami na. Tanyo ha? Ang dami na. Tuloy natin ng video. Tingnan nyo kung ano ba talaga itong mga pinasasabi ni Edwin Canonigo. Liman kasi Darwin Gitgano, inilang pare, Catholic Faith Defender na simbahang Katoliko, may uyon na ilad sa sultis demonyo. Oy, ni uyon na ilad sa sultis sa demonyo. Kabisaya, baka ayong dako? Hoy! Huwag kang bingi! Straight to the point! No, huwag kang bingi masyado. Biblically, correct pag ang demonyo ay under sa exorcism, nasasabi talaga yan ng totoo. Kaya yung mga talatang binigay ko, kontrahin mo yun. Straight to the point! Kontrahin mo lahat yun. Kung kaya mong kontrahin yun. Straight to the O, point! tuloy natin ang video. Okay, ako si Sulting Darwin, ang yawa daw, theologically, biblically, correct. Naunsa na mga higala. Talaga naman, biblically correct. Oh, tingnan nyo nga, meron ba sa Biblia tinukso ng diablo si Mama Mary? Meron ba sa Biblia ang ganon? Oh, in reality, based on my experience as deliverance minister, pag sinabi ng exorcist sa isang possessed na nagkukunwari na okay na siya, okay na ako, no, ganon. Sabihin ng pare, exorcist, sabihin niya, say I love you Jesus. Ang dali nilang sabihin ang I love you Jesus. Pag sinabing say I love you Mama Mary, ang hirap. Yung isa nga anak ng pastor ng Pentecostal sabi, oh, tapos yung isa naman, yung pulis sa Usamis, mo nagisaligan ninyo. Tingnan ninyo. Sasabihin mo na ikaw na walang alam sa exorcism kasi minsan hindi mo magawang magpalayas ng demonyo. Ikaw na walang alam, huwag kang dumaldal ng walang kaalaman. Oh. Tingnan nyo. Isang dating daan member. Oh. Na lumapit sa ating Ministry of Exorcism. Dating daan lumapit sa amin. Napagaling. Okay na. Naghihingalo na, dito na lang yung hininga niya, oh. Kung hindi pa dumating si Brother Darwin doon, sa araw na yun, tigok na siya. Kasama namin ngayon. Dumaan nyo ng mga pre-over ng mga, ng ibang sekta na pananampalataya. Walang nangyari. Walang nangyari. Nilapitan siya ng ng albularyo. Walang nangyari. Nilapitan siya ng pastor ng Church of Christ. Walang nangyari. Sabihin pa, laban lang, laban. Dumating, nalaman ni Brother Tony. Tinuwagan Brother Tony sa Brother Darwin. Brother Darwin, puntahan mo ito. Hindi na ito aabutan ng ilang araw. Si Brother Darwin, kahit na alam natin busy yung pare, sumugo doon sa ospital.
Nakakita pa yung doktor mismo dahil nangyari yun, nagro-robing yung doktor. Nalaman ng doktor, 8 espiritu ang nandun. Tinanong ni Father Darwin, Satan, tell me how many spirits are you in this body? Sabi, we are 8. 8 kami. Oh, narinig ng doktor yun. 8. In-exercise siya sa loob ng hospital. Witness yung mga kasamahan niya sa ward. Witness yung doktor mismo. Tingnan nyo ha, pinirobera ng pastor ng Church of Christ, wala man lang nangyari. Paulit na pagkatapos siyang in-exercise ni Father Darwin, bumangon sa higaan niya. Oh, bumangon sa higaan niya. Umupo, tumayo, naglakad. Oh, tapos sasabihin nitong si Edwin Canonigo, si Father Darwin, nadenggoy ng demonyo. Lumakad. Ngayon, nagkatoliko na. Okay na siya. May ginawa ba si Daniel Rason sa kanya? May ginawa ba kahit sino mang manggagawa ng ang dating daan sa kanya para siya gumaling sa barang niya? Wala eh. Wala. Binarang yun eh. Walang ginawa ang protestante doon. Walang ginawa si Daniel Rason. Walang ginawa ang MCGI. MCGI cares ba? MCGI cares. Lokohin nyo lelang ninyo MCGI cares. Di totoo yan. Pakitang tao lang yung MCGI cares ninyo. Tinan nyo, membro, tinulungan. Paglipat ng ibang relihiyon, babawiin yung isang 10,000. Ba naman yan? Wag kayong pakitang tao. Lalo ka na Edwin Canonigo, wag kang pakitang tao, halata eh. Oh, tuloy natin yung kanyang video. Wa siya gibaw nga sumaapas Biblia sulti ni Hesukristo mang kaigsunan diha sa Juan 8:44 kining yawa is amahan sa bakakon sukad kaniadto hangtod karon. Oh, bakakon sukad kaniadto hangtod karon. O sige, patunayan mo Edwin Canonigo, balikan natin ang talata. Bakakon daw ang yawa, bakakon daw. Sukad kaniadto hangtod karon. Sige Edwin Canonigo, patunayan mo ang sinabi ng diablo rito. Ikaw ang anak ng Diyos. Patunayan mo ang kasinungalingan yan. Ngayon yung kasinungalingan yan. Tinanong siya sa Marcos 5:8 ba yun? Sabi ganito. Oh. Sabi dito sa sinabi niya. Tinanong, ano ang pangalan mo? Oh, sabi ano ang pangalan mo? At sinabi sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Oh, patunayan mo sa akin, Edwin Canonigo, kasinungalingan yan. Patunayan mo sa akin kasinungalingan yan. Alam mo, hindi mo kaya kasinungalingan yan eh. Ito, sabi sa 7, at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. O ngayon, totoo ba ang sinasabi nito? O kasinungalingan na naman? Edwin Canonigo? Kaya sana, pag mag-aaral ng Biblia, alam mo ang contextual method sa pag-aaral ng Biblia. Hindi dahil sinabi sa 1:44, ama ng kasinungalingan. Ito talaga mga sinasabi niya sa lahat ng oras sa kasinungalingan. Kasi, lilitaw, kasinungalingan din na si Jesus ay anak ng Diyos na kataas-taasan. Utak naman kung meron ka. Edwin Canonigo, utak naman kung meron ka. Pwera na lang kung wala. Pwera na lang kung wala. Tuloy pa natin.
7:19 na pala, no? Ug nganong unsang hitabua kining pari nga si Darwin Gitgano may oyon man sa demonyo, di na ilad siya mga higala. Ala, ni Uyon sa demonyo na ilad. Ikaw, Edwin Canonigo, uyon ka ba sa giingon sa yawa nga si Jesus anak sa Diyos o supa ka? Sige. Edwin Canonigo, uyon ka ba sa giingon sa yawa sa Lucas 4:41 nga si Jesus anak sa Diyos? Uyon ka ni ana o musupak ka? Nagbisaya na lang ako para kay Edwin Canonigo, baka kasi hindi marunong magtagalog. Kaawaan ko na lang. Tuloy natin ang video. Unsa may sulti sa New Testament diri sa Filipos chapter 2 verse 10 to 11. Ayan, gagamit siya ng Filipos chapter 2 verse 10 to 11. Tubig. Go ask mama ko na, mama, may ko tubig, mama. Michael, give me that water. Michael, give me that water. Inom mo si Divine ng water, ng tubig. Tubig. Nainom si Divine ko tubig. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Tatay ako all the time. Kahit nagtatrabaho, nag-aalaga pa rin ng baby. Ano mo? Berting mga anak ko sa akin, ano? Tuloy natin yung video. Dahil 7:21 na pala. Tuloy natin ito. Maingon din sa sulti ni San Pablo sa Filipos that at the name of Jesus Christ every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. No? Tanan mangluhod, no? Tanan nasa langit, nasa yuta, ang Ginoo ray ang ludhan angay kahadlukan. Dito sa langit, ilawom sa yuta, ibabaw sa yuta, ilawom sa yuta, ang Ginoo ra mo'y ludhan, simbahon para sa kahimayaan sa atong Diyos nga Amahan. Ngayon, tanong, mali bang sinasabi niya doon? Tama naman yun eh. Wala naman kakontra doon. Tingnan mo yung aming handbook namin. In the name of Jesus Christ. Worship yun eh. Lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, luluhod sa Kanya. Nasa namin, handbook namin yan. Nasa handbook namin ni Father Sikia. Wala namang ano dun eh. Hindi yun salungat sa sinasabi ng Diablo na takot sila kay Mama Mary. Hindi salungat yun. Tama na sila ay sumasamba. Tingnan, Santiago 2:19, takot nga ang demonyo kay Jesus eh. Takot, nanginginig pa nga eh. Si Edwin Canonigo, hindi yan marunong manginig eh. Ayan nyo ha? Hindi yan marunong manginig si Edwin Canonigo. Pero ang Diablo, nanginginig sa takot. Tamo? Dami talagang walang alam to. Tuloy. Sa Mark 16 verse 17, ingon si Jesus Christ, in my name they will cast out demons. Gisay gasulti ana si Jesus. Mark chapter 16 verse 17. Tama pa rin. Mark 16:17, in the name of Jesus, napapalayas ang demonyo. Tama pa rin yun. Mali dun eh. Kakontra ba yun sa sinabi ni Father Darwin sinabi ng demonyo na nato-torture sila sa presence si Mama Mary? Hindi kakontra yun. Maliban na lang kung iba ang tingin nyo kay Mama Mary na wala sa kabanalan. Kung ang tutuusin lang, mas nasa ang taas ng kabanalan ni Mama Mary, at walang sino mang protestante ang kayang makipantay sa kabanalang taglay ni Mama Mary. Yan ang napakahirap dyan. Tingnan nyo, napakadali nilang makatira kay Mama Mary para talagang walang galang, ano? At ituloy ang video.
Nalimot si Darwin aning bersikulo ha, tungod kay nagpasuwabi ang ilang garbo, nagpasuwabi ilang referensya, mga world history, encyclopedia, nga wala in taon makatakdo sa Biblia ang pagtulunan nga ilang gisubay sa makadaghang panahon. Ano? Sigurado ka? Talaga? Eh bakit hanggang ngayon wala pang sino mang matinong pastor ang nakapaglabas ng encyclopedia, history na ang Roman Catholic Church was founded by Talpulano? Oh, lahat ng encyclopedia nagsasabi Catholic was founded by Jesus Christ. Sabi ng mga sulpot, hindi totoo yan. Eh kung hindi, di sino? Sabi agad, objection moderator, hindi ko karapatan magsabi ng totoo. Hindi ako affirmative dito, moderator. Negative lang ako, hindi ako masasabi ng totoo. Ano ba naman yan? Oh, tingnan nyo. Sa mga kumukontra, kung ano-ano na lang kanilang pinagbibintangan. May iba nasabi si Emperador Nero. Iba mo nasabi si Emperador Constantino. Iba nasabi naman si Bishop Ignacio. Iba naman sabi naman si kung sino-sino mga pinagtuturo. Bakit? Ilang beses ba tinatawag Katoliko? Maraming beses. At sa lahat ng mga pangalan na kanilang pinagtuturo, walang mababasa that he founded the Roman Catholic Church. Eh tayo meron eh. Oh, kung mali yan, kakontra sa Bible yan, ba't ba kayo may pakita kung sinong founder namin? Dagway ni mo? Murag nawong? Oh, tuloy natin, no? Tuloy natin ang kanyang mga sinabi. Dahil 7:26 na. Ang makapalaya sa demonyo ang ato rang Ginoong Jesucristo. Kung disciple ka, kung alagad ka sa Dios, ang imong gamiton sa ngalan ni Jesucristo, dili sa ngalan ni Maria. Oh, mali na naman. Mali na naman. Si Father Darwin, kapag siya ay nagpalaya sa demonyo, ganito ang sinasabi niya. Page 81. Gusto mo isa-isahin ko? Sabi dito, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out. In the name of Jesus of Nazareth. Anong sinasabi mo? Nagpapalayas gamit ang in the name of Mary. Meron ka bang ganito, Edwin Canonigo? Kung wala ka nito, bili ka nito. Kung wala ka nito, bili ka nito. Para malaman mo na hindi tinuturo dito in the name of Mary, lumayas ka, demonyo. Oh. Prayer to break seals and consecrations. Ano sinasabi dito, Sa prayer to break seals and consecrations. In the name of Jesus, I break the seal around you and the consecration upon you. In the name of Jesus pa rin. Prayer to break curses and spells. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. Jesus pa rin. Break unholy ties. In the name of Jesus, I break and unholy ties, links and bondages between Talpulano and all evil sources and spirits. Jesus pa rin. Deliverance 1. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all evil spirits. Jesus name pa rin. Kung meron ka nito, huwag ka mang manloko. Palibasa, Edwin Canonigo, pinanganak ka na kasing manloloko. Next time, before kayo tumira, pag-aralan nyo muna kung ano talaga ang turo namin. Hindi yung tira kayo ng tira, wala naman kayong background. Sabi ni Bruce Lee. Sabi naman ni John Cena, you can't see me.
Oh, what? Open? Nako, inubos na didibay lahat ng biskwit. Lagot na to. Ako yung kakain sa mga natira. Oh, 7:30 na. 7:30 na. So, tuloy lang natin. Konti na lang mga kapuntos. Liman ka pag-ingon sa yawa, ang among gikahadlukan maura ang inahan nga Ribolto nga Maria. Ano na? Laliman ka? Ang among gikahadlukan ng Ribolto nga Maria. Sino namang nagsabi na ang kinatakutang Diablo na si Mama Mary ay Ribolto? Kakatawa. Hindi ko akalaan Edwin Canonigo, joker ka rin pala. Ha? Kasi pagtuni mo, mga buringog mingdag ko. Sensya ka na ha, nababaliktad yata sa'yo. Ha? Wala naman kaming turo na ang Ribolto ni Maria ang siya mananakot sa demonyo. Nako, mukha mong yan. Hindi ko akalain, patawa ka pala. Oh, kunti na lang. Tuloy po natin. Ano Ribolto ba yung sabi mo? Ribolto ba? Si Maria sa'yo, Ribolto? Ah, ganito. So, ibig sabihin, kung sa kanya si Mama Mary Ribolto, ang pambansang bayani pala nitong si Edwin Canonigo, Ribolto rin doon sa plaza. Ganun pala. So, yung kanilang pambansang bayani, yung kanilang utak ng katipunan, barya. Ay, nako. Ewan ko na lang. Canonigo, pinapakita mo lang kung gaano ka kabopols. Yan ha. Prangkahan na to, straight to the point. Straight to the point. Pakita ko sa iyo yung ang kakulangan mo sa kaalaman, no? Titira-tira ka, ngayon titirahin kita. Straight to the point. Okay, tuloy natin. Napaisumpay niya, ngano kunong muhawa ang yawa, ngano kunong ang yawa mulayas mga higala, kibaw mo ngano, kay kung wala kuno si Maria, wala daw si Jesus Christ, another bot-bot. Kung wala kuno si Maria, wala daw si Jesus Christ, another bot-bot. Tingnan mo, another bot-bot. Bakit? Nagkaroon ba ng katawang tao si Jesus Christ kung wala si Mama Mary? Ikaw yata ang bot-bot. Ha? Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus? Hindi ba nung siya pinanganak? Nung siya pinanganak, may papanganak ba siya kung wala si Mama Mary? Utak nga, Canonigo. Ikaw talaga, pinanganak na talagang walang Nako, Canonigo. Nahiya ka naman masyado. Tuloy natin. Kung wala pa kuno si Maria, wala si Jesus, another bot-bot. Kaya nung ang Biblia mga kaigsunan, sumapa sa kasulatan, wala pa gani mahimugso ang tanang tao sa kalibutan, wala pa gani mutungha ang langit ug ang yuta, si Jesus Christ dinha na. Oh, sige. Nung wala pa yung mundo, Jesus Christ na ba pangalan niya? Hindi. Nung wala pa ang mundo, tao na ba siya nun? Hindi. Ang sinabi ni Father Darwin na kung wala si Mama Mary ay walang Jesus Christ, ibig sabihin wala siyang katawang tao kung wala si Mama Mary. In which correct naman talaga yon. Ba't mo dinala doon sa panahon na hindi mo siya nagkakatawang tao?
Utak naman, Kanonigo, utak! Straight to the point. Meron ka ba niyan? Ha? Edwin Canonigo, meron ka ba niyan? Straight to the point. Pinapakita mo yata na wala ka niyan. Tuloy natin. How come nga kining scholar bright inila sa Kabisay Napansin nyo? Scholar si Father Darwin. Inila! Kilalang kilala! Bright! Buti pa si Father Darwin, bright. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ha? Buti pa si Father Darwin. Kaya tama sinasabi ni Father Darwin kasi bright siya, scholar pa. Hindi ako ang nagsabi niya na ikaw mismo. Oy, teka. Meron ba tumatawag? Mikey, will you please give me the phone? Oh, wait lang. Michael, will you please give me the phone? Who's calling? Oh. Oy. Brother Eugene, wait lang muna ha. Hello bro. Ah. Okay, okay. Ay, dalawa kasi nagri-ring sa akin eh, kaya patayin ko muna yung isa. Yun. Ayan ko muna. Dalawa kasi nagri-ring sa akin, pag may nag-ring yung isa, nag-ring yung isa rin. Okay, tuloy tayo. Tuloy tayo, no? So, 7:36 na. So, I have to prepare na para sa pero at tapusin to. Buti pa sa Darwin, inaamin ni Edwin Canonigo, scholar na, bright pa. Pero si Edwin Canonigo, ewan ko na lang kung saan ka nagmana. Ha? Palain mo, Diablo, takot sa rebulto na Maria. Magsabi sa'yo na ang Maria ay rebulto. Kung rebulto si Maria para sa'yo, yung pambansang bayani mo, rebulto rin, ganon. Utak naman, Canonigo. Meron ka ba niyan? Naku, tuloy natin. Adog Mindanao, pari pag yun sa Katoliko, Catholic Faith Defender, CFD, nakaingon siya nga, sa wala pa kuno, kung wala pa si Maria, walay Jesus Christ. Pagkang sayo pa, mga higala. Ay, pagkang sayo pa. Totoo naman talaga yun eh. Ano? Patunayan mo sa akin, ano? Na mali yun? Sige. Canonigo, tawagan mo ko, kontakin mo ako, chatan mo ako. Patunayan mo sa akin na mali yun. Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus? Hindi ba nung pinanganak siya? Ating basahin sa Lucas 1. Ano ba yun? 1:28 ba yun? Tingnan ko lang ha. Tingnan ko lang. Madali kasing tingnan ko lang yung yung si Jose ang dalawang isip. Hanapin ko lang yun ha. Yung nagdalawang isip si Jose. Tingnan ko lang. Okay. Ito. Ito. Si ano pala, ito pa si Mama Mary pala, si Mama Mary. Okay, sa verse 30-31. Ito sabi sa verse 30-31. Yan. Sabi ganito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito sabi. Sinabi sa kanya ng anghel, no? Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Kailan natanggap ni Jesus ang pangalang Jesus nung siya'y ipinanganak ni Mama Mary? Ang tanong, kung wala si Mama Mary, meron ba yan? Wala eh. Wala siya katawang tao eh.
walang katawang tao si Jesus kung wala pa si Mama Mary. Kaya nga idinaan kay Mama Mary para magkaroon si Jesus ng katawang tao. Yan ninyo ha? Galatia 4:4. Anong sabi sa Galatia 4:4? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. See? Paano magkakaroon ng Jesus Christ kung walang Maria? Tama naman yun. O eto, ano eh? Hablo? Hablo? Ikaw, be, blow. Blow. Ni, No? Ano lang yung ano lang? Ikaw. Si Divine, nag-ano ng kanyang turotot. Hindi marunong magpatunog ng kanyang turotot. Okay, ganun pa man. 7:40 na. So, yun na lang muna. Salamat na lang po sa inyong lahat. Maayo ni si kanunigong himuong ECDC. Attack and collect, defend and collect. Nag-aral, kinakain ang munggol at sinuyop ang tinta. Nag-aaral na. Ano, bro? Look at papa, ha? No? Oy, Kobe. Yeah. Dili, no. Learn to blow like that. Oh, Kobe, learn to blow. Like that one. Hindi marunong si Divine. Okay, thy judgment is in thy hands, O God. Ano pa? Dipin sa pagano ilara na sila buta. Tanawa sa ako profile. Buta, gibadlong si Darwin pare pagano sa kauban ni mo fake defender. Talaga, Alan Canilas? I-add kita sa GC ko, Alan Canilas, ha? I-add kita sa GC ko at bukas, maglalive ako bukas, tatawagan kita. So, okay ha? I-accept mo yung ano ko ha, yung ano ko sa'yo ha. Magipagsubukan ka sa akin bukas kasi 7:42 na. Magsisimula na ang ano ang punto per punto. So, i-add lang kita sa GC ko and prepare for tomorrow. I-accept mo yung ano ko, yung friend request ko ha. Friend request, message request ko ha. Sa straight to the point, i-add kita sa straight to the point na GC ko. Tapos bukas, magla-live ako bukas. Magsubukan tayong dalawa. I-add kita ngayon para bukas na yan. Mag-ready ka na. Ano pangalan ito? Alan Canillas. Pag hindi ka ano dito na response sa ano ko, sa call ko, ibig sabihin sabihin, hindi mo in-accept. Pag hindi mo in-accept, meaning, takot ka. Okay, Alan Canillas, bukas na lang kita tatawagan, 7:43 na. Tawagan kita bukas sa oras na ganito pa rin, alas 5. Depende yan, alas 5, alas 6. Tawagan kita. Tingnan natin kung talaga bang makikipagbaka ka sa akin, ano? Sige. Tingnan natin, yung galing mo. Alan Canillas, tomorrow, tawagan kita tomorrow. Oh, wow, galing! Sige dabi, blow. Galing, Divine. Ay, balo naka-blow? Sige dabi, blow. Marunong na siya mag-blow. Okay. Wow, galing, Divine. Oh, marunong na siya mag-blow. Sabi dito ni Luigi Anthony Lawat Playda, Hillel Alabata bro, inga na imong batasan na magpangutana, hawa na lang diri. Oh. Sabi ni may message dito si tingnan natin ang message nitong si Alabata.
sabi niya dito, si John Dio nga inunahan si RJ Seno, tapos sinagot siya ni RJ Seno. Ngayon, si John Dio ayaw sumagot. Eto bro, hindi ko inunahan si RJ Seno. Si RJ Seno ang nauna sa amin, dinilit na niya yung kanyang post. Ang kanyang post, huwag maniwala sa online sacramental blessing na isinasagawa ni Father Darwin. Tinira niya yung online sacramental blessing. Ngayon, dahil marami ang mga nag-ano sa kanya, ano ba tawag doon? Nag-negative comment sa kanyang post na yon, dinilit ni RJ Seno. Siya yung nauna, hindi kami, kasi hindi ko naman siya kilala eh. Nakarating lang sa akin na sabi natin na, o Jando, kilala mo itong si RJ Seno? Hindi te, bakit eh? May post siya about sa sacramental blessing. So tinignan ko. Nung una, akala ko talaga hindi siya Catholic kasi tinira niya. Pero nang kalaunan, nalaman ko, SSPX. Nasundan pa nung video, sinabi niya na yung ating misa sa Katoliko ay sa demonyo. Kung matinong Katoliko yan, sinong matinong Katoliko masasabi ng misa ng Katoliko sa demonyo? Ngayon, bakit ako ang pinipilit ni RJ Seno, yung si Ryan Mihiliano natakot siya? Ha? Huwag niyo ipagyabang sa akin si Seno kasi natakot yan sa debate nila ni Ryan Mihiliano. What? It's okay. It's okay. She's a baby. She's just playing. Yeah, she's just playing. Ayoko na. So, ganito yan. Kami sa punto por punto, may protocol kaming huwag pumatol sa kapwa Katoliko. Tama ang sinabi ko na, Michael, quiet. Quiet, Michael. Tama ang sinasabi ko na si RJ Seno nagpapakilala ng Katoliko pero tinitira ang misa natin. Nasa matinong Katoliko ba magsasabi, huwag kang magsimba, magrosaryo ka na lang? Ha? Tama ba yun? Nasa matinong pag-uutak ba yun? Nasabihin mo, huwag kang magsimba, magrosaryo ka na lang? Alam ba ni RJ Seno na sa katuruan ng Katoliko, isang mortal sin ang hindi pagsimba sa araw ng linggo? Isang mortal sin yun? Tapos sabihin niya, huwag kang magsimba, magrosaryo ka na lang? Ha? Sasabihin niya, huwag kayong maniwala sa Vatican to. Sino siya para paniwalaan ko? Oh. Ngayon, ako ang pinipilit niyang hamunin. May protocol kaming huwag pumatol sa kapwa Katoliko. Ako ang pinipilit niya. Si Ryan Mihiliano, nagkipagkasahan sa kanya. Anong ginawa niya? Naduwag. Bebe. Oh. Bakit siya natakot? Sabi niya, ang usapan kasi sa venue na ito, kung susuntukan pa yon, kahit saang venue, suntukan, matuloy yung suntukan, yun na yun. Yun lang yung mga matatapang ng ating kabataan pa. Sumbagay ta. Sabi, doon sa labas, wag dito. Sige, sa labas. Walang pakialam sa venue, basta matuloy yung suntukan. Di ba ganun yung mga kabataan? Walang pakialam sa venue, matuloy lang yung suntukan. Hindi ba ganun sila? Si RJ Seno, sinabi na nga, hindi nagbigay ng permit ang gobyerno sa venue kung saan sila magdebate, pinipili pa rin. Dito tayo kasi, dito yung ating pinag-usapan. Kaya nga nilipat doon sa sa isang building kung saan magagawa nila ang sinasabing debate, pero si RJ Seno, kung ano-ano ang dahilan sinasabi, pag wag lang tumuloy doon. Huwag niyo pagyabang sa akin yung taong na yan. Yung tao na yan. Huwag niyo pagyabang sa akin yan. Oh. Ang dapat, harapin niya muna si Ryan Mihiliano kasi yun ang kumasa sa kanya. At huwag siyang mamili ng venue.